Okay, salamat Lord sa po ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat ugat sa pagkakataon na kami narito upang kami po ay mag-aralan ng salita at upang magpasalamat din po Diyos for pang-apat na pong araw sa anak po ni Carmelo B. Salamat po Diyos at mga pagpapagunahan po ang aming gawain. Mga po ay marami kami matutunan tungkol po sa Bibliang kaparaan. Salamat po Diyos sa hapon ito. Lahat po ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po tayo sa Psalms 23, verse 1 hanggang 6. 6 na verse lang naman po yun. At ang pamagat po na ating pag-aralan ay The Lord is my shepherd. So ito po ay napakagandang verses na pwedeng sauluhin. Sabi dito sa verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So makita natin dito sa talatang ito na mismo yung psalmist ang nagsasabi na ang Panginoon ay siyang pastor. So pag sinabing pastor, siyang nangangalaga, siyang nag-iingat, siyang nagpapakain. Yun, kasi siyempre tupa. Kaya nga tayo lahat ay tupa ng Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo ang ating pastor. Kung makikita natin doon sa John chapter 10, sabi ng Panginoon sa verse 26, sabi doon, tingnan natin muna. Simulan natin sa verse 25. Jesus said them, I told you and believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. But you believe not because you are not of my sheep. I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So makita natin na ang Panginoon pala ang ating pastor. At yung mga tupan niya ay anong sabi doon? Sumusunod sa Kanya. Kaya kung tayo po ay tupa ng Panginoon, Kristiyano, mananampalataya, yung mga katawagan sa Bible sabi doon ay hindi tayo mangangailangan. Ibig sabihin, ang Diyos na ang magpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Kasi ang kailangan lang naman natin tatlo lang Yung sabi ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 6, verse 31, anong sabi ng ating Panginoon? Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what withal shall we be clothed? So yun lang naman ang kailangan pala ng tao, no? Kakainin, iinumin, at daramtin. Yung ibang bagay, bonus na lang po ng Diyos yan Kaya sabi sa 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. So alam pala ng Diyos na yung tatlong bagay na yan ay kailangan natin. Pero sabi niya, verse 33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun, sure pala ang sikreto lang. Para yung tatlong kailangan natin, ano yung tatlong kailangan natin? Yung kakainin, iinumin, at daramtin ay ipagkaloob ng Diyos. So sa verse 2, ano po yung sabi doon? He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Kanyang pinapanao na uli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So ito po yung maganda sa Panginoon na talagang kahit yung ating kaluluwa ay talagang pagod na pagod, marami mga kinakaharap, pero siya pa rin yung ang sabi doon, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Kasi yung nababagbag talaga yung kaluluwa natin Pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran na alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya kung makita natin sa Matthew chapter 11, verse 28, ano po yung sabi ng ating Panginoon sa 28? Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, nasa Panginoong Jesucristo lang ang totoong kapahingahan. Sabi niya sa Tagalog, magsiparito sa akin kayong lahat
na nakapapagal at nangabibigat ang lupa, at kayo'y aking papagpahingahin. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So, ang kapahingahan ng ating kaluluwa ay nandun sa ating Panginoon. Tapos sa 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Yon. Sabi doon, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat kayo'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tapos sa 30, for my yoke is easy and my burden is light, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon ang totoong magbibigay sa atin ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Wala ho sa ibang bagay, wala ho sa mga material dito sa mundo. Tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kapahingahan ng ating kaluluwa. So, verse 3, ano po yung sabi po doon sa verse 3 ng chapter 23, verse 3, sabi po doon, yun. So, nasa verse 3 pala, narampasan natin verse 2, no? Sa verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Ayun. So, tumutukoy ito sa ating Panginoon na tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ay dinadala tayo doon sa matabang sabsaban. Nasa ba yung matabang sabsaban sa ating kapanahunan? Yun po yung church, yung iglesia. Hindi man tayo literal na tupatay na sasabsab ng sabsaban. Hindi naman tayo literal na tupa, pupunta tayo sa mga damuhan at kakain. Tayo po ay tupa ng Panginoon, tayo mga ang tawag sa atin ay dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo, but I better long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So yung church pala, yun ating doon tayo pinapakain. Yun kaya nga ang trabaho ng pastor ay mangaral lang, no? Mangaral. Kaya Book of Acts chapter 20, sabi ni Apostol na Pablo sa verse 28, sabi niya dito sa talatang ito, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na bilhin niya ng kanyang sariling dugo. So, ang pinakapagkain po natin ay ang salita ng Panginoon. Di ba? Sabi niya sa Matthew 4:4, sabi ng ating Panginoon mismo sa bahaging yon. Sabi doon, but He answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ibig sabihin, yung pinakapagkain ng ating kaluluwa, yun po yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos na binabasa ng pastor o kaya binabasa natin. Kaya nga diba sabi sa Joshua 1:8, yun ito ay para sa lahat ng Kristiyano, lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Sabi doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kung hindi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang iyong
ayon sa lahat ng kasulat dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So ang sikreto lang pala, magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos, ito yung isabuhay at doon papasok yung katagumpayan at kasaganaan. So nag-aangat tayo ng katagumpayan at kasaganaan, ito lang pala magbasa ka ng Biblia, sundin mo yung natutunan mo at ang Diyos ay gagantihan tayo ng pagpapala. Yun. Kasi wala sa pagtatrabaho, wala sa pinag-aralan, wala sa negosyo. Ang sekreto lang talaga, unahin natin ang Panginoon, makikita mo yung blessing. Parang ulan tayo na kahit sahurin mo, umaapaw pa yung lagayan mo. Ilang drum na pero hindi maubos-ubos yung ulan. Ganun ang blessing kapag sumunod tayo. Kasi pangako yan, kahit sa lumang tipan, no? Deuteronomy chapter 28, sabi sa verse 1, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe, ayun, ang gagawin, to observe and to do all His commandment which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Yun. Anong mangyayari kapag sinunod natin yung gusto ng Panginoon? In all these blessings shall come on thee and overtake thee. So yung blessing pala na, pag masunurin ka sa Diyos, nag-o-overtake sa ibig sabihin, wala ka pang, hindi ka pa pumupunta sa lugar, nag-iintay na yung blessing. Yon. Sabi doon sa Tagalog, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yun yung blessing. Kasi kahit anong paghihirap natin, kahit anong pagpapakapagod natin, pag hindi natin sinunod ang Panginoon, mawawala po yon. Kasi ito yung kondisyon ng Panginoon. Kailangan sabi doon, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Hindi lang darating, kasi pwedeng dumating, nandyan lang sa pintuan sis pero hindi pumasok. Ito, sabi doon, aabot sa iyo Yun. Kasi may mga blessing, andyan naglabas kasi may pasa-wifi. So, ano pa, sabi doon sa Psalms, babalik tayo sa 23, sabi ng verse 4. Verse 4 na po tayo, sabi doon, you thought I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Yun, napakagandang verse ito, no? O bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yun ang nagsisilbing pamalo at tungkod natin. Yun, ito yung nagiging guide natin. Kaya nga sa Psalms chapter 119, tingnan natin 119 verse 105, no? Yung salita ng Diyos, ginaya din po yan sa, sabi doon, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, maraming katawagan ang salita ng Diyos. Tinawag yan na pagkain. Tinawag din po yan sa 1 Peter chapter 2, verse 2, na gatas. Sabi doon, sa newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. So parang gatas pa lang, pag nagbabasa ka, parang umiinom ng gatas. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ayan, bagong panganak yan, ay nasain ninyo ang gatas. Kaya gatas lang talaga muna na walang daya. Maganda yung gatas niya, talagang hindi yung picking gatas pag pinayaw mo ng kaya daya na ukol sa espiritu. Ito, yung spiritual aspect ang tinutukoy ito, upang sa pangito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Sabihin, yung salita ng Diyos, ililigtas tayo nito sa maling pamumuhay, maling doktrina, maling mga tradisyon, di ba? Pag nagbabasa ka kasi, matututo ka, ang dami mong matututunan Kasi ituturo sa iyo ng Diyos yung mga dapat mong gawin bilang anak ng Panginoon. Yun, katulad niyan, sabi na, di ba, 10 Commandments, pero sa New Testament, 2 na lang
Yun, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Yun, ito yung pinakadakilang utos. Kasi pag mahal mo ang Diyos na higit sa lahat, abay, hindi ka nagagawa ng rebulto. Yun, talagang sunod-sunod na yon. Tapos pangalawang utos, mahalin mo ang kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, hindi mo siya gagawa ng masama kasi pag ginawa mo yung masama sa kapwa mo, ginagawa mo rin sa sarili mo. Kaya nga sabi, mahalin mo ang kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun. Kaya di ba, simple lang yung utos eh. Doon sa Old Testament, 10 utos eh. Pero yan ay napapaloob na rin yung lahat ng kautusan doon. So sabi doon ay sa 1 Peter 2 to, gaya ng mga sanggol. So tayo kasi dumaan sa pagkasanggol pag bago kang Kristiyano. Ang tawag sa atin ay newborn babes. Kaya nga 'di ba ang pastor medyo kapag may bago dahan-dahan yan bumabalik sa basic eh. Pero pag medyo matagal-tagal na medyo nakakatisod na eh. Alis na nga ako dyan, nakakatisod si pastor. Gagawin naman ni pastor. Diba, natatawa, di ba? Natatawa na mo si pastor. Ha? So, yun ang kailangan. Kasi bakit ho kaya? Sabi ng 2 Peter, bakit kailangan tayo ay mag-aral o sabi niya sa verse 18 ng 2 Peter, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, gusto ng Diyos na lumago tayo. Spiritually kasi, di ba si Brad baptized na. Lahat tayo baptized na. So, ibig sabihin, after baptism, talagang dapat lumalago. Yun, kaya mga, kung active lang si Brad sa church every Sunday, gawin ko, isa siya sa mga preacher. Yun, kung maibibigay mo Brad every Sunday, kahit morning lang, tapos yung hapon, saka ka magbukas. Di ba, sabi nga ng Panginoon, 6 na araw kayo pagtatrabaho. Yung 7 araw para sa akin. Pag ibinigay mo yung Brad, yung blessing, dadaanin talaga eh. Nakita ko dati si Brother Ariel, yung tricycle driver, talagang yung Sunday binibigay niya, tricycle, nakakapagawa ng bahay, para sabi ko parang SM yung bahay. Tapos may paupahan, samantala nung security siya, di maka-attend ng Sunday. O parang, alam mo, ilang tumbling yun, Brad eh. Nababangga siya, puro ospital. Sabi ko, kasi ang sekreto ng blessing, hindi naman sa pagtatrabaho, hindi sa pagninegosyo. Ang sekreto, pag ikaw ay naging tapat sa Diyos, yun talaga yung sekreto. Yung iba kasi nagpapakamatay sa trabaho, nagpapakamatay sa negosyo, pero bakit parang wala? Kasi nga, ang susi, yung utos ng Panginoon. Uunahin natin ang Panginoon sa kanyang gusto. So ano pa, sabi doon sa Psalms chapter 23 verse 5, yun, malapit na tayo magtapos. Sabi doon, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thy anointed my head with oil, my cup runner over. Iyong pinanghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng aking ulo ng langis, ang aking saroy inaapawan. Kung titignan natin, tayo mga Kristiyano, protektado na po tayo ng Diyos. Kung kita mo, sabi ng ating Panginoon sa Hebrew, no, chapter 13, verse 5, sabi po niya, let your conversation be without covetousness and be content with trusting as you have, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 40, na natin yung Isaiah chapter 40 verse 10. Sabi ng talata, Behold, the Lord will come with His strong hand. Doon, ganun mo yun? And His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. So napakagandang talata. Sa verse 11, He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom and shall gently lead those that are with young. Kanyang papastulin ang kanyang kawan. So yung kawan ng Panginoon, yun yung church, yung iglesia. Yung iglesia hindi building.
tao po yun, tayo po yun. Yung mga na-baptize, na nadagdag sa church, ang tawag doon, ecclesia sa Greek. Nang ibig sabihin, mga tinawag, mga tinipon, yun ang katawan ng Panginoon. Na sabi dito, kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor na kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatubayan ng marahan niya o mga nagpapasuso. Yan, gano'n, nagpapasuso. Papatnubayan, no? Mapalad nga yan, lahat ng Bible study, nadaluhan na yan eh. Ibig sabihin, ang ganda nun, kasi kung yan ay talagang bawat gawain nandyan, maya, baka grade 1 pa lang, magpastor na yan. Kasi kahit ganun yan, kahit attentive na po yan. Yun. Sa sunod nga, kakanta tayo para at least masanay nang may kanta. Oo. Okay, last verse po tayo mga kapatid sa Psalms chapter 23 verse 6. Ito po maganda. Sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan. Tunay na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ayun. So, kailan kaya magpakailanman? Pag sinabi bahay ng Panginoon, so dalawa ang klaseng bahay ng Panginoon. Yung church, tinawag din bahay ng Panginoon yan. Pero dito kasi, magpakailanman eh. Sabihin, namumuhay ka dito, temporal dito sa mundo, pero pagdating ng Panginoon, ay matitira tayo doon sa eternal na kaharian ng Panginoon. Ang sabi doon, tahanan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Doon. Matitira tayo doon sa Diyos. Dito, temporary lang naman tayo eh. Kung sino ang mauna sa atin, malay mo ako ang mauna. Wala namang problema, gusto ko na nga, pero ang tagal ko nang gusto, hindi pa ako kinukuha ni Lord eh. Sabi ni Lord, saka na lang. Pag umabot ka ng 100 years, kukunin na kita. Ano ko na kaya 100 years. Pero kailangan, para umabot tayo doon, exercise, yun, tamang disiplina, para makuha natin yung 100,000 din. Pag umabot ka ng 101, 1 million yata makukuha eh. Si Enrile, ganyan. Si Enrile, di ba? Mahirap abutin yon kasi ako nga 58, medyo marami na rin nararamdaman eh. Nung binata kasi ako, abusado. Sabi nga, kung anong itinanim, yun ang iyong kaanihin. So ito yung verse na ito, verse 6 mga kapatid. Sabi doon, surely, yun, sabihin, tunay na ang kabutihan at kaawaan. So palaging ang dumarating sa atin yung kabutihan ng Diyos. Kaya makikita natin na ang salita ng Panginoon kapag narinig natin, nandun yung kabutihan ng Diyos. At makita natin sa araw-araw nating buhay, di ba? Ang daming naghihirap na mga tao, lalo na sa Africa. Minsan, isang noodles, 10 bata ang kakain. Tayo nga, isang noodles, tayo lang kakain, Brad. Dami pang tira eh. Kaya nga sa church, pag nagkakainan, sabi ko, huwag kayong magtira kahit isang butel. Dahil sayang yan, blessing ng Panginoon yan eh. Bago naging bigas yan, ang daming hirap ng mga magsasaka bago maging bigas yan. Tapos tayo magsasaya ng pagkain. Kung ano lang kaya, yun lang kunin. Hindi yung takaw tingin, lagay ng lagay sa plato, di naman makaya. Yun. Bisan wala na nga yung iba eh, kasi kinuha mo na. Yung pala di maubos. So, kabutihan ng Diyos at siyempre yung kaawaan, siyempre yung kabutihan ng Diyos, kaawaan, makita natin unang-una yung pagkapili sa atin ng Diyos bago palikhay ng mundong ito. Tingnan po natin yung Ephesians, no? Na ang Diyos sa kanyang kahabagan at sa kanyang kabutihan, anong ginawa ng Diyos? Sabi doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So, napakabuti ng Panginoon na hindi pa nga tayo tao. Wala pa yung mundong ito, Brad. Pero anong ginawa ng Ama? Umili na siya. Ano ang katunayan na pinili tayo? Nagmamahal tayo sa Diyos. Yun ang katibayan. Nagmamahal tayo sa Kanyang salita.
Yun ang katibayan. Minamahal natin ang gawain. Yun ang katibayan na pinili ka ng Ama. At ang pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Ibig sabihin, nung pinili tayo ng Ama, diretso na sulat sa aklat ng buhay. Kailan sinulat? Wala pa tayo. Yun. Kaya makita natin doon sa Revelation 13:8, anong sabi doon sa 13:8? Sabi doon, sa Revelation pala, Revelation 13:8, sabi ng talata, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Yon, sino yung i-worship? Si Satan po yon. Whose names are not written in the book of life of the lambs slain from the foundation of the world. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga sumasamba dito, kung yung context nito, yung nagkaroon ng blasphemy sa Panginoon, yung kalaban ng Diyos. Yun. Yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang sasamba sa hayop. Yun. Na binabanggit sa Book of Revelation. Pero tayo nakasulat sa aklat ng buhay, hindi tayo sasamba sa hayop. Kasi ang sinasamba natin ay yung totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung may-ari ng langit at lupa. Yung kaya nga, di ba, sa John 4:24, ang sabi ng ating Panginoon sa John 4:24, sabi niya, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya tayo sumasamba, hindi sa rebulto, hindi sa mga gawa ng tao, sumasamba tayo sa hindi nakikita. Spirit, ang Diyos ay walang laman at walang buto. At tapos, worship in truth, sa katotohanan. Kung ano lang ang gusto ng Diyos, yun lang susundin. Kaya tayo walang pastora. Di ba? Maraming churches ngayon may pastora. Samantala sa Bible, pinagbawal talaga yung babae na magturo. Sabi sa 1 Corinthians 14:34, basahin na lang natin mga kapatid. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted, it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience also, saith the law. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. So wala palang karapatang mangaral yung mga babae. Pero di ba dito sa atin, daming pastora eh. Pero sa Bible, bawal palang magpastora. Tapos sa pastoral epistle, ibig sabihin ng pastoral epistle, isunod ito para sa mga pastor, yung qualification. Tinan po natin, 1 Timothy 2:14, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 12 na lang, 11 to, chapter 2, verse 11 to 12, let the woman learn in silence with all subjection. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So lahat ng babae sa church, dapat tumahimik. Bawal magpastora. Di ba? Dito sa atin, ilan na yun? Jesus Reign, may pastora dyan eh. Doon sa baba namin, yung ididimanda pa nga ako noon eh, kasi may nagtanong na membro nila eh, ba't wala kayong pastor? Eh kasi sa Bible, bawal. Sinumbong pala ako noon, sabi daw nung anak na abogado, ididimanda, sabi ko, okay lang, kasi may ebidensya naman ako eh. Kasi sabi ng Bible, sige, tutulan mo ito, di ba? Kanaban kayo ngayon ng Diyos. Hindi naman ako nagsabi noon, binasa ko lang eh. Wala kang makitang apostol na babae. Wala kang makitang propeta, mga ulumang tayo, wala kang propetang babae din eh. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Diyos, yun lang ang susundin natin. Kita mo sa church, wala tayong special number. Bakit? Wala naman inutos ng Diyos na mag-special number. Wala nga tayong instrumento. Kasi sa bagong tipan, ang Panginoon hindi nag-introduce ng instrumento. Wala nga mababasa sa Matthew ang Revelation na nag-worship sila na may instrumento. Akapila talaga eh. Talagang walang instrumento. Ganon yung sinasabi ng Panginoon na dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Pagkatotohanan, ayun ang sabi lang ng Panginoon, Matthew 28:20. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:20,
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. Na ituro ninyo sa kanila na kanyang ganapin, no? Gaganapin daw ang lahat ng mga bagay na iniutos ka sa inyo. So ang utos pala magagaling kay Kristo, hindi sa kani-kanino man. Kung walang utos, wala tayong gagawin. Kung anong utos, yun lang ang gawin natin. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So pag ginanap natin ang gusto ng Diyos, maaasahan natin na kasama natin ang Panginoon. Kaya 'di ba sabi niya Matthew 18:20, where 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of them. Kung saan daw yung nagtitipon na 2 o 3 sa pangalan niya, nandun ang Panginoon sa kalagitnaan yon. Ay 'di ba, ilan tayo dito kasama si Bibi. O 'di ba yung presensya ng Panginoon nandito sa atin. Kasi gusto ng Diyos na sumunod tayo ayon sa kanyang kalooban. Okay, so pray tayo mga kapatid. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa bawat isa na narito ngayon, na nakinig, na iyong mga salita na upoy. Tumimo ito sa aming mga puso at isipan, at doon din po Diyos sa anak po, Mr. Bibi, ang nawa, palakihin mo po siya na mayroong karunungan at kaalaman ang gagaling sa iyo. Nawa kayo po mag-provide ng lahat ng mga pangailangan sa kanyang paglaki. Nawa kayo po ang bubog at anong po ang mga struggle, kayo po ang tumulong sa pamilyang ito. Salamat o Diyos at naway kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin. Naway busugin mo kami ng mga aral mo sa pamagitan ng Bibliang kaparaanan. Salamat o Lord at salamat sa mga pagsalusaluhan namin ngayong hapong ito. I-bless mo ito Lord, nawa magsilbing kalakasan ng aming pisikal na katawan. Lahat po nito Diyos dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.